Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Resali Umalay. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa mga oras na ito. Nagbigay ng police assistance at nagpanatili ng police presence ang mga tauhan ng Sagnay Municipal Police Station sa isinagawang medical mission ng Municipal Health Office ng Local Government Unit Sagnay. Ginanap ang aktibidad sa Municipal Evacuation Center na matatagpuan sa Sagnay Sports Complex, Barangay San Roque, Sagnay, Camarines Sur. Layunin ng pagkilos na tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng patuloy na operasyon ng tulong medikal para sa mga residente na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan at kasalukuyang nanunuluyan sa evacuation center. Sa pamamagitan ng pagtutulungang ito, muling pinatunayan ng Sagnay MPS ang kanilang pangako na magsilbi at protektahan na ang komunidad. Ipinakita ng pulisya ang kanilang dedikasyon na makipagtulungan ng husto sa mga lokal na otoridad upang pangalagaan ang kapakanan ng mga residente, lalo na sa mga panahon ng matinding kalamidad. Patuloy naman ang pag-iikot at pagbabantay ng mga pulis sa evacuation center upang masiguro na walang aberya at ligtas ang lahat ng evacuees. At para sa mga napapanahong balita, tumutok lamang sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano para sa Police News Express. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa mga oras na ito. Matagumpay na nagsanib puwersa ang mga tauhan ng 3rd Platoon ng 1st Isabela Mobile Force Company kasama ang Bureau of Fire Protection at LDRRMO Rojas. Ito ay upang isagawa ang isang critical na rescue operation para sa mga individual na na-stranded sa Sitio Karagsakan, Barangay Rizal, Rojas, Isabela dahil sa hagupit ng Super Typhoon Uwan. Ang operasyon ay inilatag upang tiyakin ang agarang kaligtasan ng mga residente at mailikas sila sa isang mas ligtas na lugar habang umiiwas sa karagdagang peligro mula sa tumataas na baha at delikadong kalagayan. Ang kaganapang ito ay nagpapakita ng malakas at mabilis na pagtutulungan ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, emergency responders, at lokal na pamahalaan bilang epektibong pagtugon sa panahon ng kalamidad.
At para sa mga napapanahong balita, tumutok lamang sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano para sa Police News Express. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Bilang paghahanda sa inaasahang pagpasok ng severe tropical storm Uwan sa bansa, mas pinahigpit ng Batangas Police Provincial Office ang kanilang kahandaan. Agad na inaktiba ang lahat ng search, rescue and retrieval teams at RSSF ng mga component city and municipal police stations at provincial mobile forces. Tinitiyak ng Batangas Police Provincial Office na handa at kumpleto ang kanilang personnel at kagamitan para sa agarang pagtugon at pagdeploy. Patuloy din silang nagbabantay sa sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng mabilis at epektibong tulong sa mga komunidad na posibleng maapektuhan. Hinihikayat ang publiko na patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso at gawin ang lahat ng kinakailangang pag-ingat para sa kanilang kaligtasan. Para sa mga napapanahong balita, laging tumutok sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales para sa Police News Express. Naka-full alert status na ang buong puwersa ng Cebu Police Provincial Office bilang paghahanda sa posibleng epekto ng papalapit na bagyong Uwan. Ayon sa pamunuan ng CPPO, nakahanda ang mga pulis na tumugon sa anumang uri ng emerhensya o kalamidad na maaaring idulot ng masamang panahon. Sa direktiba ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., Provincial Director ng CPPO, tiniyak ng kapulisan na patuloy ang kanilang pagbabantay at koordinasyon sa mga lokal na pamalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Bilang bahagi ng kanilang kahandaan, naglabas din ng mga paalala at safety tips ang CPPO sa publiko hinggil sa tamang paghahanda bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Kabilang dito ang maagang paglikas sa mga mabababang lugar at pagtitiyak ng komunikasyon sa mga otoridad sakaling kailanganin ng tulong. Tiniyak ng CPPO na mananatiling visible at handa ang mga kapulisan sa buong lalawigan ng Cebu upang magbigay ng agarang tulong, panatilihin ang kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng bawat residente habang nananalasa ang bagyong Uwan. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nagpaabot ng tulong ang Philippine National Police sa mga biktima ng Tropical Storm Verbena. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mula sa preemptive measures hanggang sa rescue at relief operations, ay aktibong nakatutok ang kapulisan sa pagtulong sa mga apektadong komunidad. Sa Bayawan City, Negros Oriental, nailigtas ng mga pulis ang mga residenteng na stranded sa Sitio Plywood, Barangay Ubos dahil sa biglaang pagtaas ng baha. Samantala sa Negros Occidental at Oriental, nagsagawa rin ng river monitoring, accounting of evacuees at transport assistance ang mga PNP units sa Gihulngan, Hingaran at Pamplona. Sa Bacolod City, tumulong ang Maritime Police sa rescue at clearing operations sa mga binahang lugar sa Barangay Singkang Airport. Sa Cebu naman, katuwang ng pulisya ang mga lokal ng pamahalaan sa pagsagip sa mga residente sa Carcar City at sa ligtas na pagbabalik ng mga senior evacuees sa Dumanhog. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, patuloy ang operasyon sa kabila ng mga hamon, mga natumbang puno at limitadong kuryente. Tiniyak din ng PNP na patuloy ang pagbibigay ng paalala at counseling sa mga residenteng nag-aatubiling lumikas upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ito ang bagong PNP sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagbigay ng tulong ang Rizal Provincial Police Office sa pamamagitan ng paglinis ng kalsada, pamamahagi ng relief goods at pagpapasaya matapos ang bagyong Uwan. Patrolman Joshua Cruz, ibalita mo.
Pang nakakaranas ng bagyo ang lalawigan ng Rizal mula sa pinsalang dulot ng Super Typhoon Uwan, mabilis na kumilos ang Rizal Police Provincial Office alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, Regional Director ng Pro-4A, na pinangunahan ni Police Colonel Piloteo A. Gonzalgo, Provincial Director. Agad na sinimulan ng mga tauhan ang mga operasyon bilang tugon sa kalamidad sa buong probinsya. Agad na isinagawa ang road clearing operation upang matiyak ang ligtas na daanan at maibalik ang normal na daloy ng trapiko sa apektadong lugar. Naghatid din ng ginhawa ang relief and outreach effort sa mga bakwit sa pamamagitan ng pamamahagi ng food packs, regalo at masayang aktibidad para sa mga bata sa iba't ibang evacuation center sa Angono, Cainta, Antipolo at San Mateo. Ang mga simpleng pagkilos na ito ay naglalayong magbigay ng ngiti at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo, lalo na sa mga kabataan. Ang lahat ng pagsisikap ay isinagawa sa mahigpit na koordinasyon sa mga LGU, MSWD, mga opisyal ng barangay at iba pang stakeholder na nagpapatunay na nananatiling matatag ang diwa ng bayanihan sa Rizal sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagmamalasakit at dedikasyon. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng Rizal PPO ay nagsisilbing hindi lamang tagapagbantay ng kapayapaan kundi katuwang din sa muling pagbangon ng buhay. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Agad na kumilos ang mga tauhan ng Biliran Provincial Mobile Force Company upang mailikas sa ligtas na lugar ang mga residenteng posibleng maapektuhan ng malakas na ulan at pagbaha. Magbabalita dyan si Patrol Woman Cristel Palafox. Ay nanay sa katuparan ng mga tauhan ng Biliran Provincial Mobile Force Company ang preemptive evacuation sa mga residente ng Biliran at karating na lugar na labis na napektuhan ng bagyong uwan nito lamang 8 at 9 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8 at sa pangunguna ng Biliran PMFC, katuwang ang MDRRMO, PCG, BFP sa naturang lugar, mabilis at alerto nilang naisagawa ang preemptive evacuation. Ang pinagsanib na pwersa at pagsisikap ng mga kapulisan at iba pang kawani ng gobyerno ay nagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng maagang paglikas at pinatibay na kahandaan ng komunidad laban sa bagyong uwan. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ng taus-pusong pagsiserbisyo para sa kaligtasan ng bawat mamamayan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Palaging pinapalalahanan ang publiko na makipag-ugnayan sa mga kinaukulan kung kinakailangan ng agarang tulong at patuloy na makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagkaisa ang PNP Cordillera sa bayanihang advokasya ng Binadang Cordillera upang maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang bagyo sa Cebu. Narito ang ulat mula kay Patrolwoman Jesly F. Sabado. Namalag ang mga tauhan ng Police Regional Office Cordillera ang diwa ng Binadang o Bayanihan matapos silang makiisa sa inilunsad na relief operation na tinaguriang Binadang Cordillera para sa mga kababayan sa Cebu na matinding naapektuhan ng Bagyong Tino noong Nobyembre 4, 2025. Bilang tugon sa panawagan ng tulong, agad na nagsanib puwersa ang Regional Mobile Force Battalion 15, Benguet Police Provincial Office at ang Office of the Civil Defense Cordillera sa pangunguna ni Ginang Christine E. Molitas, Vice Chairperson ng BAG-PTD, sa pakikipag-ugnayan sa Regional Community Affairs and Development Division ng Police Regional Office 7. Sa pamamagitan ng naturang inisyatiba, matagumpay na nakalikom ng malaking bilang ng tulong ang mga kalahok na ahensya at grupo, kabilang na ang iba't ibang uri ng gulay, sako-sakong bigas, damit, bottled water at mga grocery items. Ang mga ito ay padadala sa Cebu bilang humanitarian aid para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan at kabuhayan, bunsod ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Police Brigadier General Erickson Dilag,
Regional Director ng PROCAR, ang pakikilahok ng PNP Cordillera sa Binnadang Cordillera ay patunay ng patuloy na malasakit ng kapulisan hindi lamang sa kanilang rehiyon kundi sa buong bansa. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na pinapatunayan ng PNP Cordillera at ng buong komunidad na ang pagkakaisa, malasakit at bayanihan ay nananatiling matibay na haligi ng serbisyong Pilipino. Mula dito sa Region Cordillera, akong yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Nagkaisa ang PNP Cordillera sa bayanihang advokasya ng Binadang Cordillera upang maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang bagyo sa Cebu. Narito ang ulat mula kay Patrolwoman Jesly F. Sabado. Namalag ang mga tauhan ng Police Regional Office Cordillera ang diwa ng Binnadang o Bayanihan matapos silang makiisa sa inilunsad na relief operation na tinaguriang Binnadang Cordillera para sa mga kababayan sa Cebu na matinding naapektuhan ng Bagyong Tino noong Nobyembre 4, 2025. Bilang tugon sa panawagan ng tulong, agad na nagsanib puwersa ang Regional Mobile Force Battalion 15, Benguet Police Provincial Office at ang Office of the Civil Defense Cordillera sa pangunguna ni Ginang Christine E. Molitas, Vice Chairperson ng BAG-PTD, sa pakikipag-ugnayan sa Regional Community Affairs and Development Division ng Police Regional Office 7. Sa pamamagitan ng naturang inisyatiba, matagumpay na nakalikom ng malaking bilang ng tulong ang mga kalahok na ahensya at grupo, kabilang na ang iba't ibang uri ng gulay, sako-sakong bigas, damit, bottled water at mga grocery items. Ang mga ito ay padadala sa Cebu bilang humanitarian aid para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan at kabuhayan, bunsod ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Police Brigadier General Erickson Dilag, Regional Director ng PROCAR, ang pakikilahok ng PNP Cordillera sa Binnadang Cordillera ay patunay ng patuloy na malasakit ng kapulisan hindi lamang sa kanilang rehiyon kundi sa buong bansa. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na pinapatunayan ng PNP Cordillera at ng buong komunidad na ang pagkakaisa, malasakit at bayanihan ay nananatiling matibay na haligi ng serbisyong Pilipino. Mula dito sa Region Cordillera, akong yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Handang-handa na ang Philippine National Police sa paparating na Bagyong Tino. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., maagang nag-deploy ang PNP ng mga tauhan sa mga lugar na posibleng tatamaan ng baha, landslide o storm surge. Pinuri ni Police Lieutenant General Nartates ang dedikasyon ng mga pulis sa buong bansa at tiniyak na nakahandang tumugon sa anumang oras kasama ang kanilang rescue teams, patrol units at communication hubs. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa LGU and the RMC at iba pang ahensya upang masiguro ang mabilis na pagresponde at ligtas na paglikas ng mga residente sa apektadong lugar. Nananawagan ng PNP sa publiko na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at huwag mag-atubiling tumawag sa Unified 911 o pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung kinakailangang agarang tulong. Sa kabila ng masamang panahon, ipinapakita ng bagong PNP ang kanilang profesionalismo, dedikasyon at malasakit sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Sa gitna ng pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan, muling umangat ang diwa ng bayanihan sa Bayambang, Pangasinan. Katuwang ang mga residente, nagkaisa ang Bayambang Municipal Police Station sa paglilinis ng mga kalsada, pagtanggal ng mga natumbang puno at pagsasaayos ng paligid. Patunay na ang serbisyong publiko ay higit pa sa tungkulin. Ibabalita yan ni Police Master Sergeant Marvin J. Romero.
Mabilis na rumisponde ang Bayambang Municipal Police Station sa paglilinis at pag-aalis ng mga natumbang puno at basura matapos ang pananalasan ng Bagyong Uwan na nagdulot ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng bayan. Nagsanib puwersa ang Bayambang MPS kasama ang Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction Office, Environmental and Solid Waste Management Office at Engineering Office sa clearing operations na isinagawa sa 77 barangay ng Bayambang. Layunin ng kanilang pagkilos na maibalik agad ang kaayusan at kalinisan sa mga kalsada, gayon din ang kaligtasan ng mga residente. Ayon sa Bayambang Municipal Police Station, nakadeploy ang mga tauhan nito 24 oras sa isang araw upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa mga apektadong lugar at upang maiwasan ang anumang uri ng pananamantala o krimen habang nagpapatuloy ang mga operasyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, First Master Sergeant Marvin J. Primero, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kala ng pamunuan ng Philippine National Police. Sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.